Ang huling maaalala niya ay ang tunog ng halakhak, isang halakhak na sabay-sabay, malakas, at puno ng panunuya, parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pero sa ngayon, ang tanging naririnig ni Alisa ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na puno ng kaba at pananabik. Hinaplos niya ang malambot na tela ng puting bestida na nakasabit sa kanyang aparador. Simple lang ito. Walang kumikinang na bato, walang mamahaling borda. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang damit sa buong mundo. Ito ang regalo sa kanya ni Daniel nung huli niyang kaarawan. Ito pa lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon, mahal. Sabi nito habang inaabot sa kanya ang kahon. Pero balang araw, bibilhin ko para sa iyo ang lahat. Ngumiti si Alisa sa alaalang yon. Hindi niya kailangan ng lahat. Si Daniel lang, sapat na. Ang bestidang ito ang kanyang kalasag ngayong gabi. Ang kanyang bandila. Simbolo ito ng pag-ibig nilang dalawa. Isang pag-ibig na simple, totoo, at hindi nasusukat sa pera. Naalala niya, ang isa sa mga paborito nilang tagpuan, isang maliit na parke, kung saan sila sabay nakakain ng fishball habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi ka ba nagsasawa dito? Tanong ni Daniel minsan, habang sinusubuan siya ng kwek-kwek. Pwede naman kitang dalhin sa mas magandang lugar. Umiling si Alisa at isinandal ang ulo sa balikat nito. Kahit saan, basta kasama ka. Yun ang pinakamagandang lugar para sa akin. Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit. Pangako, Alisa, kapag dumating ang panahon, ipapakita ko sa kanila. Ipaglalaban kita. Ako ang bahala sa'yo. Ang mga salitang yon ang pinanghahawakan niya. Ang mga pangakong yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang pangalan ni Daniel sa screen. Hello, mahal. Masayang bati niya. Alisa! Sagot ni Daniel sa kabilang linya. May kakaibang bigat sa boses nito. Papunta ka na ba? Oo. Nag-aayos na lang ako. Excited na akong makita ka. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Daniel. Alisa, pakinggan mo. Ano yon? Sa party? Basta, please, behave properly, okay? Huwag mo na lang pansinin si Mommy kung ano man ang sabihin niya. Naramdaman ni Alisa ang isang bahagyang kurot sa kanyang puso. Bakit? May problema ba? Wala. Wala. Gusto ko lang na maging perpekto ang gabi. Para sa atin. Mabilis na sagot ni Daniel. Sige na, mag-ingat ka sa biyahe. I love you. I love you too. Binaba niya ang tawag, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Bakit parang may mali? Bakit parang may hindi sinasabi si Daniel? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi dapat siya mag-isip ng ganito. Nag-aalala lang si Daniel. Mahal siya nito. Iyon ang importante. Isinuot niya ang puting bestida. Tamang-tama lang ito sa kanya. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng simple, walang yaman na maipagmamalaki, ngunit may pusong puno ng pagmamahal. Ito ako. Isip-isip niya. Ito si Alisa na minahal ni Daniel. Huminga siya ng malalim. Kakayanin ko to. Bulong niya sa sariling refleksyon. Para sa amin ni Daniel. Pagkalipas ng halos isang oras, huminto ang sinasakyan niyang taxi sa harap ng isang mansyon na tila isang palasyo. Napapaligiran ito ng matataas na pader at isang naglalakihang gate na bakal. Mula sa labas, tanaw niya ang nakakasilaw na mga ilaw at dinig ang marangyang tugtugin. Ang mansyon ng mga krus, para itong isang halimaw na gawa sa marmol at salamin, handang siyang lamunin ng buo. Bumaba si Alisa ng taxi, naramdaman ang panliliit sa kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang maliit na purse. Ang mga palad ay pinagpapawisan. Naglakad siya patungo sa gate na binuksan ng dalawang gwardya. Bawat hakbang
ay tila isang pagsubok. Sa bawat paglapit niya sa malaking pinto sa unahan, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang nasa harapan na siya ng pinto, huminto siya saglit. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ito na ang gabi natin, bulong niya, na para bang naroon si Daniel sa kanyang tabi. Hindi niya alam na sa pagbukas ng pintong iyon, hindi isang pangarap ang kanyang papasukan, kundi isang bangungot. Bumukas ang malaking pinto. Ang unang bumungad kay Alisa ay ang liwanag, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong piraso ng kristal. Sumunod ang ingay. Isang halo ng mahinang tugtugin ng violin, tawanan, at pinagtagpi-tagping usapan ng mga taong nakabihis sa kanilang pinakamarangyang kasuotan. Ang sahig na gawa sa kumikinang na marmol ay sumasalamin sa lahat ng nasa itaas nito, na para bang naglalakad siya sa ibabaw ng isang lawa ng bituin. Ang hangin ay mabango, amoy ng mamahaling pabango at pagkain. Sa isang iglap, naramdaman ni Alisa na para siyang isang basurahan na napadpad sa loob ng isang museo. Lahat ng tao ay tila perpekto. Ang mga babae ay nakasuot ng mga gown na kumikinang sa bawat galaw. Hawak ang mga mamahaling clutch. Ang mga lalaki ay matikas sa kanilang mga suit. At siya ay nakasuot ng simpleng puting bestida. Agad niyang naramdaman ang mga mata na nakatitig sa kanya. Mga matang mapanuri, mapanghusga. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha. Hinanap niya si Daniel. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya ito. Nakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang lalaki. Napakakisig ni Daniel sa kanyang itim na suit. Ngunit kahit sa malayo, nakita ni Alisa ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang saglit na ginhawa ang naramdaman ni Alisa nang ngumiti ito sa kanya at nagsimulang maglakad palapit. "Mahal, kanina pa kita hinihintay," sabi ni Daniel paglapit. Ngunit ang nangiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabilis nitong hinawakan ang kanyang kamay. "Halika, ipapakilala kita sa ilang mga kaibigan ni Daddy." Ngunit bago pa man sila makahakbang, isang boses ang pumigil sa kanila. Isang boses na malamig ngunit matigas. "Daniel, anak." Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Doña Miranda Cruz, ang ina ni Daniel. Mukha itong isang reyna sa kanyang eleganteng itim na gown at kwintas na diamante. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay walang bahid ng kahit anong emosyon maliban sa pagiging dominante. "Mommy," sabi ni Daniel, bahagyang humigpit ang hawak sa kamay ni Alisa. Lumapit si Doña Miranda. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Daniel, kundi diretso kay Alisa. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang insekto na kailangang pag-aralan. "So ikaw pala si Alisa," sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. "Good evening po, Ma'am." "Tita?" Magalang na sabi ni Alisa. Pilit nang ngumingiti. Hindi sumagot si Doña Miranda. Sa halip, itinuon nito ang pansin sa bestida ni Alisa. Dahan-dahan nitong iniangat ang kamay at hinawakan ang tela sa may balikat ni Alisa. Sabi nito, habang pinipisil-pisil ang tela. "Napakasimple naman ang napili mong tela. Ordinaryo." Naramdaman ni Alisa ang pag-atras ng dugo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Ang bestidang simbolo ng pagmamahal nila ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Tumingin siya kay Daniel, nagmamakaawa na ipagtanggol siya. Ngumiti lang nang alanganin si Daniel. "Mami naman, mahilig ka talagang magbiro." Hinila niya ng bahagya si Alisa palayo. "Halika na, Alisa. Marami pa tayong pupuntahan." Habang naglalakad sila palayo, narinig ni Alisa ang mga bulungan. "Sino yung babae? Mukhang hindi taga rito." Kawawa naman si Doña Miranda.
Mukhang hindi niya gusto ang girlfriend ng anak niya. Tingnan mo ang suot niya. Parang pupunta lang sa mall. Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Huwag mo na lang silang pansinin. Bulong ni Daniel, hindi tumitingin sa kanya. Hindi lang sila sanay na makakita ng bago. Gusto sanang sumagot ni Alisa. Gusto niyang sabihin, hindi iyon biro, Daniel. Sinaktan niya ako. Pero pinili niyang manahimik. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ayaw niyang masira ang gabi. Ngunit sa loob-loob niya, ang pangarap na kanyang inaasahan ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Biglang dumilim ng bahagya ang paligid at isang spotlight ang tumutok sa maliit na entablado sa unahan. Natahimik ang lahat. Umakyat si Doña Miranda sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Isang matamis. Ngunit mapanlinlang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At ngayon, meron akong isang espesyal na anunsyo. Isang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng aking nag-iisang anak, si Daniel. Sa mga salitang iyon, ang malamig na mga mata ni Doña Miranda ay naglakbay sa gitna ng karamihan at huminto. Diretso itong nakatitig kay Alisa. Ang nangiti sa mukha ni Doña Miranda ay kasing tamis ng lason. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Alisa ay walang mababakas na anumang kabutihan. Gaya ng alam ninyong lahat, pagpapatuloy nito. Ang pamilya Cruz ay palaging pinahahalagahan ang tradisyon at ang magandang kinabukasan. At ang kinabukasang iyon ay masisiguro lamang kung ang aking anak ay makakahanap ng isang babaeng karapat-dapat sa kanya. Naramdaman ni Alisa na humigpit ang hawak ni Daniel sa kanyang kamay. Ngunit hindi ito hawak ng suporta. Ito ay hawak ng kaba. Kaya naman, ikinagagalak kong ipaalam sa inyo ngayong gabi. Itinaas ni Doña Miranda ang kanyang kopita na malapit nang magkaroon ng kasunduan sa pagitan ng aming pamilya at ng pamilya Sai, isang pagsasanib na magpapatibay hindi lang sa ating negosyo, kundi pati na rin sa pagsasama ng aking anak na si Daniel at ng nag-iisang anak ni Mr. C, si Miss Chloe Sai. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit si Alisa ay walang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsabog sa loob ng kanyang isipan. Chloe C, kasunduan? Tumingin siya kay Daniel. Ang mukha nito ay kasing putla ng kanyang bestida. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Daniel. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanya. Ngunit hindi pa tapos si Doña Miranda. Salamat, salamat, sabi nito sa mga panauhin. Pagkatapos, ang mga mata nito ay muling bumalik kay Alisa, puno ng pang-aalipusta. Siyempre, alam nating sa bawat magandang kwento, may mga sagabal, may mga balakid, may mga taong pilit na kumakapit, umaasang mababago ang kanilang kapalaran. Dahan-dahan itong bumaba ng entablado at naglakad patungo sa kanila. Ang mga tao ay nagbigay daan na para bang isang reyna ang dumaraan. Huminto ito sa mismong harapan ni Alisa. Gaya nitong babaeng ito, sabi ni Doña Miranda, itinuturo si Alisa. Ang boses nito ay malakas na para marinig ng lahat. Isang babaeng walang pinanggalingan, isang palamunin na dumikit sa anak ko para lang guminhawa ang buhay. Gumuho ang mundo ni Alisa. Palamunin. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya nang mas malakas pa sa isang sampal. Hindi po totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Alisa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag kang magsalita, sigaw ni Doña Miranda. Kumuha ito ng isang kopita ng red wine mula sa isang waiter na dumadaan. Hindi ka nararapat dito. Isa kang mantsa sa lipunang ito. At sa harap ng daan-daang pares ng mata, ibinuhos ni Doña Miranda ang laman ng kopita sa puting bestida ni Alisa. Ang malamig na alak ay gumapang sa kanyang balat. Ang matingkad na pulang kulay nito
ay kumalat sa puting tela na parang isang sariwang sugat, parang dugo. Napaatras si Alisa sa gulat. Isang babaeng kamag-anak ni Daniel ang aksidenteng bumangga sa kanya. Sa pagbangga na yon, narinig ni Alisa ang isang tunog na tuluyan nang sumira sa kanya. Ang tunog ng napupunit na tela. Napayuko siya. Ang kanyang bestida, ang simbolo ng pagmamahal nila ni Daniel, ay may malaking punit sa tagiliran. Lasing, sira, at puno ng mantsa, katulad ng kanyang puso. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang bagay lang ang hinanap niya. Isang tao lang ang inaasahan niyang sasagip sa kanya. Tumingin siya kay Daniel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Alisa, mayroong isang tahimik na pagsusumamo. Daniel, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo. Ipagtanggol mo ako. Gawin mo ang ipinangako mo. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Daniel ay takot, pag-aalinlangan, at kahihiyan. At pagkatapos, sa isang iglap na tumagal ng habambuhay, ginawa ni Daniel ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Alisa. Ibinaba nito ang kanyang tingin. Iniiwas ang kanyang mga mata at yumuko. Sa sandaling iyon, alam na ni Alisa, ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita ni Doña Miranda, hindi ang mantsa ng alak, hindi ang punit sa kanyang damit. Ang pinakamasakit ay ang pananahimik ng lalaking pinangakuan siyang ipaglalaban siya habang buhay. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig na marmol, hindi na alintana ang mga piraso ng basag na kopita sa paligid. At doon, ang mahinang halakhak na kanyang narinig kanina ay naging isang malakas, nakakabinging tawanan. Tawa ng tagumpay, tawa ng pangungutya, tawa na sumasaksak sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Gusto niyang maglaho, ngunit habang siya ay nakaluhod doon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang kakaibang tunog ang nagsimulang pumutol sa mga halakhak. Isang malalim na ugong na unti-unting lumalakas. Naramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng sahig. Ang mga kristal sa chandelier ay nagsimulang kumalansing. Ang tawanan ay napalitan ng mga bulungan. Ano yon? Parang eroplano? Lahat ng mga mata ay napalingon sa malalaking bintanang salamin ng mansyon. Mula sa madilim na kalangitan, isang malakas na ugong ang papalapit, kasabay ng dalawang nakakasilaw na ilaw. Ang ugong ng elisi ng isang helicopter, at ito ay hindi lang dumadaan. Ito ay bumababa, diretso sa kanilang bakuran. Ang ugong ng helicopter ay nakakabingi. Ang malakas na hangin mula sa elisi nito ay yung mayanig sa mga bintana ng mansyon na para bang isang higante ang kumakatok, gustong pumasok, natahimik ang lahat. Ang tawanan ay naglaho, napalitan ng pagtataka at bahagyang takot. Maging si Doña Miranda ay natigilan. Ang nangiti ng tagumpay ay nabura sa kanyang mukha. Sa gitna ng sahig, nanatiling nakaluhod si Alisa. Ngunit hindi na niya naririnig ang ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang pagdurog ng sarili niyang puso. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang nangyayari sa paligid. Biglang bumukas ang pinto sa hardin. Pumasok ang dalawang lalaking nakaitim na suit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mababasa. Mabilis silang gumawa ng daan sa gitna ng mga tao na para bang mga batong humahawi sa tubig. At sa likod nila, pumasok ang isang lalaki. Matangkad ito at matipuno. Kahit pa meron na siyang mga guhit ng pilak sa kanyang buhok. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Bawat hakbang niya ay may bigat at awtoridad. Bawat galaw niya ay nagsasabing siya ang may kontrol. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang dalawang nagbabagang uling. Don Mateo Montoya, bulong ng isang negosyante sa karamihan. Ang pangalan ay kumalat na parang apoy.
Si Don Montoya ng Montoya Corporation? Anong ginagawa niya dito? Hindi ba't halos hindi siya nagpapakita sa mga ganitong event? Hindi pinansin ni Don Mateo ang mga bulungan. Hindi niya tinapunan ng tingin ang sino man sa mga makapangyarihang tao sa silid na yon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Sa babaeng nakaluhod sa sahig, basang-basa ng alak, sira ang damit, at basag ang puso. Ang kanyang anak. Naglakad si Don Mateo papalapit kay Alisa. Ang mga tao ay kusa at mabilis na tumabi, nagbibigay daan sa kanya. Walang sino man ang nangahas na humarang. Huminto siya sa harapan ni Alisa. Sa isang saglit ang nag-aalab na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng hindi masukat na kalungkutan. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana. Maingat siyang lumuhod sa harap ng kanyang anak, hindi alintana ang marmol na sahig. Ipinatong niya ang Amerikana sa mga balikat ni Alisa. Tinatakpan ang punit at ang mantsa. Tinatakpan ang kanyang kahihiyan. "Anak," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may panginginig dahil sa pinipigilang galit. "Tumayo ka." Inalalayan niyang tumayo si Alisa. Si Alisa, na para bang isang manika na nawalan ng buhay, ay sumunod lang. Ang mga mata ay blangko. Nang makatayo na sila, hinarap ni Don Mateo ang lahat. Hinarap niya si Doña Miranda, na ngayon ay namumutla. Hinarap niya si Daniel na nanginginig sa isang sulok. Hinarap niya ang daan-daang panauhin na ngayon ay saksi sa isang palabas na hindi nila inaasahan. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng silid. Malamig, matalas, at puno ng kapangyarihan. "Isang magandang gabi para magdiwang," panimula niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit tila napasobra yata ang inyong kasiyahan. Tumingin siya ng diretso kay Doña Miranda. "Ginang Cruz, ipinagmamalaki mo ang iyong pamilya, ang iyong yaman, ang iyong pangalan. Ngunit alam mo ba kung sino ang taong nasa harapan mo na tinawag mong palamunin?" Hindi nakasagot si Doña Miranda. "Alam mo ba kung sino ang babaeng hinamak mo, binuhusan ng alak, at pinunit ang damit sa harap ng lahat?" Itinaas ni Don Mateo ang kanyang kamay at inilagay ito sa balikat ni Alisa. Isang kilos ng pag-aari at pagprotekta. "Ipinapakilala ko sa inyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang lumakas na parang kulog. "Ang taong nilapastangan ninyo ngayong gabi ay ang nag-iisa kong anak, ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ko, Alisa Montoya." Kung ang isang karayom ay nahulog sa sahig sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang buong silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ang katahimikan ay nabasag ng mga naghahabol na hininga. Ang mga mukha ng pagtataka ay napalitan ng mga mukha ng purong takot. Ang mga taong kanina lang ay tumatawa ay ngayon ay hindi malaman kung saan titingin. Nakita nila hindi lang si Alisa. Nakita nila ang simbolo ng Montoya Corporation. Ang babaeng hinamak nila ay ang prinsesa ng isang imperyo na kayang bilhin at ibenta ang lahat ng naroroon ng paulit-ulit. Si Doña Miranda ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkatakot. Si Daniel ay napasandal sa pader na para bang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Kalmadong kinuha ni Don Mateo ang kanyang telepono. Nagdial siya ng isang numero. "Miguel," sabi niya sa telepono, "i-pull out mo ang lahat ng investment natin sa Cruz Holdings. Yes, lahat. Ngayon na. At i-release mo sa media ang lahat ng impormasyon na nakuha natin tungkol sa kanilang mga creative accounting practices. Gusto kong makita ang resulta bago sumikat ang araw." Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Doña Miranda na ngayon ay halos hindi na makahinga. "Ang party mo, Ginang Cruz, ay tapos na," sabi ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo.
pati na rin ang iyong imperyo. Para kay Daniel, ang mga sumunod na minuto ay isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Ang imahe ni Don Mateo Montoya na akay-akay si Alisa palabas ng mansyon habang ang mga panauhin ay naghihiwa-hiwalay na parang mga langgam na binuhusan ng tubig ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ngunit ang tunay na bangungot ay nagsimula nang umalis na ang mga Montoya. Ang unang tumunog ay ang telepono ng kanyang ama, si Don Ricardo. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita ni Daniel kung paano nawala ang kulay sa muka ng kanyang ama habang kausap nito ang stockbroker ng pamilya. Ano? Paanong nangyari iyan? Ibenta! Ibenta mo lahat! Sigaw ni Don Ricardo sa telepono. Isang sigaw na puno ng purong pagkasindak. Pagkatapos, sunod-sunod nang tumunog ang mga telepono sa buong paligid. Ang mga kasosyo sa negosyo na kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanila ay ngayon ay abala sa kani-kanilang mga tawag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. At pagkatapos, ang telepono naman ni Daniel ang tumunog. Isang board member ng kanilang kumpanya. Daniel! Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Anong ginawa ninyo? Nag-pull out ang Montoya. At hindi lang yon, lahat ng mga kaalyado nilang investor, sunod-sunod na nagbebenta ng shares. Bumagsak tayo, Daniel. Bumagsak tayo ng husto. Bago pa man makasagot si Daniel, isa na namang tawag ang pumasok, ang bangko. Mr. Cruz, sabi ng isang malamig na boses, dahil sa biglaang pagbaba ng halaga ng inyong kumpanya, napilitan ang bangko na bawiin ang inyong mga loan. Kailangan ninyong bayaran ang lahat sa loob ng 24 na oras. Nabitawan ni Daniel ang kanyang telepono. Nagkalat ang mga piraso nito sa marmol na sahig, katulad ng nagkawatak-watak niyang kinabukasan. Isang malakas na sigaw ang nagpalingon sa kanya. Hindi! Hindi pwede! Ang kanyang ina, si Doña Miranda, ay nakaupo na ngayon sa sahig. Ang kanyang perpektong ayos ay sira-sira na. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot. Ang kanyang mukha ay nababalot ng luha at takot. Ang reyna ay naging isang pulubi sa sarili niyang palasyo. Kasalanan mo to. Sigaw nito sa kanya. Itinuturo siya ng nanginginig na daliri. Kung hindi mo sana dinala ang babaeng yun dito, kung naging masunurin ka lang sana. Biglang may naalala si Daniel. Isang bagay na nagpabigat lalo sa kasalanang nararamdaman niya. Ang bestida. Bakit niyo ginawa yun, Ma? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay mahina. Bakit niyo pinunit ang bestida niya? Tumawa ng mapakla si Doña Miranda. Isang tawa na may bahid ng kabaliwan. Dahil nararapat lang sa kanya yon para malaman niya kung saan siya lulugar. Kahit ang basahang yon, ako pa ang pumili para sa'yo para ibigay sa kanya. Isang murang damit para sa isang murang babae. Natigilan si Daniel. Hindi pala galing sa sariling ipon ni Daniel ang bestida. Isa pala iyong kasangkapan, isang plano. Ang buong relasyon nila, sa mata ng kanyang ina, ay isa lamang laro. At siya, nagpagamit siya. Naging duwag siya. Ngayon, sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang yaman, ang posisyon, ang respeto, at si Alisa. Nawala sa kanya si Alisa. Sa gitna ng kaguluhang yon, isang malinaw na bagay ang pumasok sa kanyang isip. Isa na lang ang pag-asa niya. Isa na lang ang makakapagligtas sa kanila. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang mabawi si Alisa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, hindi na pinansin ang mga sigaw ng kanyang mga magulang. Pumasok siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa dilim ng gabi. Pupuntahan niya ang mansyon ng mga Montoya. Luluhod siya. Magmamakaawa siya. Gagawin niya ang lahat. Mahal mo pa ako, Alisa. Bulong niya sa sarili na parang isang dasal. Alam kong mahal mo pa ako. Mapapatawad mo ako. Pinaniwala niya ang sarili
na ang pag-ibig ni Alisa ay sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan. Ngunit hindi niya alam na ang Alisang minahal niya, ang Alisang handang magtiis ng lahat, ay wala na. Pinatay na niya ito kanina, sa gabi ng kanilang pagbasag. Ang mansyon ng mga Montoya ay mas malaki pa sa isang palasyo. Nakatayo ito sa tuktok ng isang burol, nakatingin sa buong syudad na para bang ito ang hari ng lahat. Ang naglalakihang gate nito ay sarado at binabantayan ng maraming gwardiya. Ihininto ni Daniel ang kanyang kotse sa labas. Lumabas siya at tumakbo papunta sa gate. "Palabasin niyo si Alisa. Kailangan ko siyang makausap." Sigaw niya sa mga gwardiya, kumakalampag sa matigas na bakal. "Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok," sabi ng isa sa mga gwardiya. Hindi natitinag. "Tawagin niyo siya. Sabihin niyo nandito si Daniel, parang awa niyo na." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag na. Maya-maya, bumukas ang intercom. Isang malamig na boses ang narinig niya. Boses ni Don Mateo. "Umalis ka na, Cruz, bago pa kita ipakaladkad." "Don Mateo, parang awa niyo na po. Gusto ko lang makausap si Alisa. Kahit 1 minuto lang." Ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Don Mateo ay nagsalita muli. "Ang anak ko ang magdedesisyon." At pagkatapos, bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Lumabas si Alisa. Hindi na siya ang Alisang nakaluhod at umiiyak kanina. Naligo na siya at nakapagpalit ng damit. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng itim na pantalon at puting blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang mga bakas ng luha sa kanyang mukha ay nawala na, napalitan ng isang nakakakilabot na kalmadong ekspresyon. Ang tanging palatandaan ng nangyari kanina ay ang isang maliit na benda sa kanyang palad, isang sugat na natamo niya mula sa mga basag na bubog noong siya ay napaluhod. Nang makita siya ni Daniel, agad itong lumuhod sa semento. "Alisa, mahal ko, patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Pinilit lang ako ni Mommy." Hindi umimik si Alisa. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. "Kasalanan lahat ni Mommy, Alisa. Siya ang nagplano ng lahat. Mahal na mahal kita. Ikaw ang mahal ko, hindi si Chloe. Maniwala ka sa akin." Patuloy si Daniel sa pag-iyak at pagmamakaawa. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang pagkasira ng kanilang pamilya. Sinubukan niyang ipaawa ang sarili. "Tulungan mo kami, Alisa," sabi niya. "Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Sabihin mo sa daddy mo na itigil na niya. Gagawin ko ang lahat. Pakakasalan kita ngayon din. Mabubuhay tayo ng simple. Yun naman ang gusto mo, di ba?" Sa wakas, nagsalita si Alisa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang bato. "Simple," ulit niya. "Akala ko rin, yan ang gusto ko, Daniel. Isang simpleng buhay kasama ka. Kaya kong tiisin ang lahat. Ang pangmamata ng nanay mo, ang mga bulungan ng mga tao, ang kumain ng fishball sa kanto kahit alam kong kaya mong bayaran ang pinakamahal na restaurant. Tiniis ko lahat." Tumingin siya sa kanyang kamay na may benda. Pagkatapos, itinaas niya ito at dahan-dahang hinubad ang engagement ring na bigay ni Daniel. "Tiniis ko lahat dahil akala ko, totoo ang pagmamahal mo." Pagpapatuloy niya. "Akala ko, kapag dumating ang panahon na kailangan kong ipaglaban, nandyan ka sa likod ko. Pero nagkamali ako. Dahil sa sugat, bahagyang dumugo ang kanyang palad nang tanggalin niya ang singsing. Isang maliit na patak ng dugo ang kumapit sa kumikinang na diamante. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Hindi mo ako kailangang ipaglaban sa buong mundo, Daniel. Ang kailangan ko lang, ipaglaban mo ako sa nanay mo." Pero hindi mo nagawa. Inilagay niya ang singsing sa nanginginig na palad ni Daniel
Ang maliit na patak ng dugo sa diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang pag-ibig mo, sabi ni Alisa, ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, kundi purong pagtanggap sa katotohanan, kagaya ng singsing na to. Sa una, akala ko ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero sa huli, sinugatan lang din pala ako. Tinalikuran niya si Daniel na nakaluhod pa rin at tulala, nakatingin sa duguang singsing sa kanyang palad. Naglakad si Alisa pabalik sa loob ng gate nang hindi lumilingon. Nang magsara ang pinto, kasabay nitong isinara ang huling kabanata ng kanilang pag-iibigan. Naiwan si Daniel sa labas, mag-isa sa dilim, kasama ang lahat ng kanyang nawala. Ang mansyon ng mga Cruz na kanina lang ay puno ng ingay at liwanag, ngayon ay balot ng isang nakakabiinging katahimikan at dilim. Ang mga ilaw ay pinatay na, maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Ang mga caterer ay umalis na, iniwan ang mga lamesang puno ng tirang pagkain na walang sino man ang gustong kumain. Ang mga panauhin ay naglaho na parang bula. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Miranda sa sahig. Ang kanyang asawa, si Don Ricardo, ay nasa kanilang opisina, galit na kausap ang kanilang mga abogado sa telepono, sumisigaw tungkol sa pagkabangkarote. Ang kanyang anak na si Daniel ay hindi pa bumabalik. Mag-isa lang siya. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na, napalitan ng isang blangkong pagtitig sa kawalan. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang malaking painting sa pader. Isang larawan ng kanilang pamilya na ipininta noong kasagsagan ng kanilang tagumpay. Sa larawan, siya ay isang reyna, nakangiti, matagumpay, at nasa tuktok ng mundo. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon sa kanyang isipan ay ibang-iba. Isang batang babae, payat, marungis, nakasuot ng luma at punit-punit na damit. Ang pangalan niya ay hindi Miranda, ang pangalan niya ay Mira. Si Mira ay 10 taong gulang. Nakatayo siya sa labas ng isang malaking bahay, nakasilip sa siwang ng gate. Sa loob, may isang party. May mga batang kaedad niya na tumatakbo sa damuhan, nakasuot ng magagandang damit, kumakain ng spaghetti at ice cream. Kumakalam ang kanyang tiyan. Ang huli niyang kain ay ang panis na kanin na ibinigay ng kanilang kapitbahay. Biglang lumabas ang may-ari ng bahay, isang matabang ginang na nakasuot ng kumikinang na bestida. "Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Bata ka?" Sigaw nito sa kanya. "Pulubi, umalis ka dito. Dumudumi ang pamamahay ko dahil sayo." Ipinagtabuyan siya na parang isang asong kalye. Umuwi siyang umiiyak. Dala ang kahihiyan at gutom. Napapikit si Miranda. Kahit pagkalipas ng 50 taon, sariwa pa rin ang sakit. Isa pang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. 20 taong gulang na si Mira. Maganda siya at matalino. Ginamit niya ang kanyang talino para makakuha ng scholarship sa isang magandang universidad. Doon, nakilala niya ang isang binatang mayaman. Nagmahalan sila. Ngunit lingid sa kaalaman ng lalaki, isinikreto niya ang kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, dinala siya ng lalaki sa kanilang bahay para ipakilala sa kanyang mga magulang. Sa araw na yon, isinuot niya ang pinakamaganda niyang damit. Isang bestidang inutang niya pa sa kanyang kaibigan. Ngunit ang ina ng lalaki, isang matapobreng ginang, ay tila may matalas na mata. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. "Saan ka nagmula, Hija?" tanong nito. Nang malaman nito ang katotohanan, ang mabait na ngiti nito ay napalitan ng pandidiri. "Hindi ka nababagay sa anak ko," sabi nito sa kanya ng pribado. "Isang hamak na mahirap, isang putik na pilit kumakapit. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko kailanman." Gumuho ang kanyang mundo. Ang pag-ibig na inakala niyang mag-aangat sa kanya mula sa kahirapan ay siya ring ginamit para ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang halaga. Sa gabing iyon, habang umiiyak siya,
Sa kanyang maliit na kwarto sa isang squatters area, isinumpa ni Mira, isinumpa niya na gagawin niya ang lahat para yumaman. Gagawin niya ang lahat para siya naman ang mang-api. Gagawin niya ang lahat para hindi na niya maramdaman muli ang kahihiyang yon. At ginawa nga niya. Nagtrabaho siya. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino. Nag-asawa siya ng isang lalaking mayaman, ngunit mahina ang loob. Si Ricardo. Unti-unti, inangat niya ang kanilang pamilya. Pinalitan niya ang pangalan niya. Mula sa Mira, naging Miranda siya. Ang pulubi ay naging Reyna. Nang makita niya si Alisa, nakita niya ang kanyang sarili. Nakita niya si Mira, ang Mira na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang Mira na mahirap, simple, at sa kanyang mga mata, mahina. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ang kahirapan ni Mira ay isang sumpa. Ang pagiging simple ni Alisa ay isang pagpili, isang laro. At iyon ang kinamuhian niya ng sukdulan. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng ito na tila laruin lang ang kahirapang halos pumatay sa kanya? Paano nito nagagawang ngumiti habang suot ang isang simpleng damit, samantalang si Miranda ay kailangang magsuot ng diamante para lang maramdamang may halaga siya? Sa bawat pagngiti ni Alisa, sa bawat pagpapakita nito ng kababaang loob, ang nakikita ni Miranda ay isang insulto, isang pangungutya sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya't ginawa niyang misyon na sirain si Alisa. Sirain ang imahe ni Mira na nakikita niya rito. Sinubukan niyang kausapin si Daniel. Binalaan niya ito. Ngunit ang kanyang anak, na bulag sa pag-ibig, ay hindi nakinig. At lalo lang niyang kinamuhian si Alisa para doon. Kaya plinano niya ang gabing ito. Ang party. Ang pag-anunsyo ng kasunduan kay Chloe Sai. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang pagkakataon para ipamukha kay Alisa at sa multo ng kanyang nakaraan kung sino ang tunay na reyna. Nang ibuhos niya ang alak sa bestida ni Alisa, hindi lang si Alisa ang binuhusan niya. Binuhusan niya ang alaala ng matapobreng ginang na humamak sa kanya. Nang tawagin niya itong palamunin, hindi lang si Alisa ang sinisigawan niya. Sinasampal niya ang mukha ng batang si Mira, inuutusang huwag nang mangarap muli. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tagumpay. Naramdaman niya ang kapangyarihan na matagal niyang inasam. Sa wakas, siya na ang nasa itaas. Siya na ang nananapak, hindi ang natatapakan. Ngunit ang kanyang tagumpay ay naging abo sa isang iglap. Ang pagdating ni Don Mateo Montoya. Ang pagsisiwalat ng katotohanan. Ito ang kabalintunaan na sinampal sa kanya ng tadhana. Ang babaeng hinamak niya dahil sa pag-aakalang isa itong pulubi ay mas mayaman at mas makapangyarihan pa sa kanya nang higit pa sa kanyang pinakamaligaw na pangarap. Ang babaeng itinuring niyang putik ay nagmula sa lahi ng mga hari at siya, si Miranda, na ginugol ang buong buhay niya sa pagtakas mula sa kanyang nakaraan, ay siya mismong gumawa ng bitag na sisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Nagtayo siya ng isang palasyo para lang siya mismo ang maging dahilan ng pagguho nito. Napatawa siya ng mapakla. Isang tawa na walang saya, puno ng kabiguan. Siya pala ang tunay na pulubi. Hindi dahil sa kawalan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng puso. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati puno ng alahas ay ngayon ay walang laman. Ang mga kamay na gumawa ng isang imperyo ay siya ring mga kamay na dumurog dito. Sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang pumukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Ang tunog ng doorbell. Sinong darating sa ganitong oras? Si Daniel kaya? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga buto ay tila nabibigatan sa pagod at kabiguan. Naglakad siya papunta sa pinto. Pagbukas niya nito, hindi si Daniel ang kanyang nakita. Dalawang lalaking nakabarong. Hawak nila ang isang makapal na sobre. "Ginang Miranda Cruz?" tanong ng isa. Tumango lang siya. Walang lakas na magsalita. Inabot ng lalaki ang sobre. Notice of foreclosure mula sa bangko at eviction.
Kailangan niyo nang lisanin ang property na ito sa lalong madaling panahon. Hindi niya kinuha ang sobre. Nanatili lang itong nakalahad sa hangin. Tumingin siya sa likod ng mga lalaki, sa madilim na bakuran kung saan ginanap ang kanyang party ng tagumpay kanina. Nawala na ang lahat. Ang bahay na ito, ang yaman, ang kapangyarihan. Ang natira na lang ay siya. Si Mira, ang batang gutom sa labas ng gate. Isinara niya ang pinto. Hindi na niya kailangang basahin ang mga papel. Nagsimula siyang maglakad sa gitna ng kanyang madilim at tahimik na mansyon. Hindi na isang reyna, kundi isang multo sa sarili niyang palasyo ng mga basag na pangarap. Ilang linggo na ang lumipas. Ang ingay at gulo ng syudad ay napalitan ng ugong ng mga alon. Ang malamig na marmol na sahig ay napalitan ng pinong buhangin sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakatayo si Alisa sa dalampasigan. Hinahayaang halikan ng papalapit na tubig ang kanyang mga paa. Ang hangin ay sariwa. May dalang alimuom ng alat. Ang araw ay malapit ng lumubog. Nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at lila. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na nakahinga siya ng maluwag. Ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya sinasakal ng kanyang mga alaala. Dito, sa pribadong beach house ng kanilang pamilya, walang mga mapanghusgang mata, walang mga bulungan. Tanging siya, ang kanyang ama, at ang payapang dagat. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan. Ang amiyana ng kanyang ama ay nakabalot pa rin sa kanyang mga balikat na para bang isang kumot ng proteksyon. Hindi niya pa rin ito hinuhubad mula noong gabing iyon. Nakahanda na ang hapunan. Lumingon si Alisa. Nakatayo sa may beranda ng bahay ang kanyang ama, si Don Mateo. Wala na ang seryosong ekspresyon ng isang CEO. Napalitan ito ng malumanay na ngiti ng isang ama. Ngumiti si Alisa pabalik at lumapit. Sabay silang naupo sa isang maliit na mesa sa beranda, kung saan tanaw nila ang buong karagatan. Walang nagsalita habang kumakain sila. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Nang matapos sila, si Don Mateo ang unang bumasag sa katahimikan. Alisa, anak, panimula nito. Kailangan nating mag-usap. Tumango si Alisa. Alam na darating ang sandaling ito. Gusto kong humingi ng tawad. Sabi ni Don Mateo, ang kanyang boses ay puno ng bigat. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Patawad dahil hinayaan kong maranasan mo ang lahat ng sakit na yon ng mag-isa. Umiling si Alisa. Dad, hindi niyo po kasalanan. Ako ang pumili nito. Ginusto ko pong mabuhay ng simple. Ginusto kong patunayan na kaya kong mahalin ang isang tao para sa kung sino ako, hindi para sa kung anong meron tayo. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Mateo. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit hinayaan kita. Gusto kong ibigay sa iyo ang buhay na pinangarap mo. Gusto kong igalang ang iyong desisyon. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang pagkakamali ko ay ang isipin na ang pagbibigay ng kalayaan ay nangangahulugang pababayaan na kita. Dapat ay nasa tabi mo pa rin ako, kahit sa malayo. Dapat ay nalaman ko kaagad ang ginagawa nila sa'yo. Patawarin mo ang iyong ama, anak. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Alisa ang isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. Mula noong gabing yon sa party, hindi pa siya umiiyak. Naging manhid siya sa sakit. Naging abala siya sa pagiging malakas. Ngunit ngayon, sa pag-amin ng kanyang ama, sa pagpapakita nito ng kahinaan at pagmamahal, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga labi. Karapatan mong masaktan, sabi pa ni Don Mateo, na para bang nababasa ang kanyang iniisip. At karapatan mong magalit kahit sa akin. At doon na bumigay ang dam na matagal nang naglalaman ng kanyang mga luha. Ang unang pumatak ay isa lang. Sumunod ang isa pa. At pagkatapos, tuloy-tuloy na.
Hindi ito iyak ng panghihinayang para kay Daniel. Hindi ito iyak ng galit para sa mga krus. Ito ay iyak para sa kanyang sarili, para sa alisang nagmahal ng buo at nasaktan ng todo, para sa alisang tiniis ang lahat sa ngalan ng pag-ibig, para sa alisang nasira ang tiwala at nadurog ang pangarap. Hinayaan niyang bumuhos ang lahat, ang sakit, ang kahihiyan, ang pagkabigo. Naramdaman niya ang mga braso ng kanyang ama na yumayakap sa kanya ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at doon umiyak ng umiyak na parang isang batang muling natagpuan ang kanyang kanlungan. Walang sinabi si Don Mateo. Hinayaan lang niya itong umiyak. Hinahaplos ang kanyang buhok hanggang sa ang mga hikbi nito ay naging mahinang pag-iyak na lang. At sa huli, ay napalitan ng isang malalim na katahimikan ng pagpapalaya. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang silid at pinagmamasdan ang buwan sa bintana, binuksan ni Alisa ang kanyang laptop. Sa unang pagkakataon, may isang email galing sa executive assistant ng kanyang ama. Ang subject, proposal, proyektong pag-asa. Binuksan niya ito. Ito ay isang imbitasyon para pamunuan ng isang bagong tatag na charity foundation ng Montoya Corporation. Isang proyektong naglalayong tulungan ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at bigyan sila ng pagkakataong magsimulang muli. Isang bagong landas, isang bagong simula. Nakatitig lang si Alisa sa screen sa mga salitang proyektong pag-asa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya hindi ang sakit ng nakaraan, kundi ang maliit na kislap ng isang posibleng kinabukasan. 6 na buwan ang lumipas. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng isang malaking mahogany table ay ibang-iba na sa babaeng nakaluhod at umiiyak sa sahig ng mansyon ng mga krus. Nawala na ang simpleng bestida. Napalitan ito ng isang eleganteng navy blue power suit na nagpapatingkad sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maikling-maikli na, isang desisyon na ginawa niya isang araw bilang simbolo ng pagputol sa nakaraan. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pag-ibig at pag-asa, ay ngayon ay puno ng talas, determinasyon, at isang malalim na karunungan na tanging ang sakit ang makapagtuturo. "The numbers are good," sabi ni Alisa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad habang tinitingnan ang mga miyembro ng board ng proyektong pag-asa. Sa unang 6 na buwan, nakatulong na tayo sa mahigit 50 kababaihan na makabangon. Nabigyan natin sila ng tirahan, legal na tulong, at livelihood training. Pero hindi ito sapat. Itinuon niya ang kanyang tingin sa bawat isa sa kanila. Ang layunin natin ay hindi lang ang tulungan silang makaalis sa kanilang sitwasyon. Ang layunin natin ay bigyan sila ng kapangyarihan para hindi na sila bumalik pa doon. I want to expand our skills training program. Magdagdag tayo ng mga kurso sa financial literacy at small business management. Ang mga board members na binubuo ng mga makapangyarihang tao sa mundo ng negosyo ay sabay-sabay na tumango sa pagsang-ayon. Hinangaan nila hindi lang ang kanyang pangalan, kundi ang kanyang dedikasyon at malinaw na pananaw. Sa loob ng maikling panahon, si Alisa Montoya ay naging isang puwersa na hindi matatawaran. Pagkatapos ng pulong, isa sa mga mas batang assistant, si Clara, ang lumapit sa kanya habang nag-aayos siya ng mga papel. "Mama Lisa, ang galing niyo po kanina," sabi nito, puno ng paghanga. "By the way, ma'am, may nabasa lang po ako kanina. Baka lang po gusto niyong malaman." "Ano yon, Clara?" tanong ni Alisa. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. "Tungkol po sa mga cruise." Bahagyang bumaba ang boses ni Clara. Nabanggit po sa isang business column. Si Mr. Daniel Cruz daw po. Sa isang maliit na logistics company na sa probinsya nagtatrabaho ngayon. At si Doña Miranda, wala na raw pong nakakabalita. Matapos daw po maibenta lahat ng ari-arian nila, naglaho na lang daw po.
Huminto si Alisa sa kanyang ginagawa. Isang segundong katahimikan. Pagkatapos, tumingin siya kay Clara at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting payapa. Walang bahid ng galit o saya. Okay, sabi lang niya. Pakihanda mo na lang ang sasakyan. May site visit pa tayo sa isa sa mga shelter natin. Tumango si Clara at mabilis na umalis. Naiwan si Alisa na mag-isa sa malaking conference room. Naglakad siya patungo sa bintanang salamin na sumasakop sa buong pader, kung saan tanaw ang buong syudad sa ibaba. Dati, ang syudad na ito ay simbolo ng pangarap na gusto niyang takasan. Ngayon, ito ang kanyang kaharian. Ang lugar kung saan niya unting binubuo hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang buhay ng ibang tao. Wala siyang naramdaman nang marinig ang balita tungkol kay Daniel at sa ina nito. Hindi saya, hindi awa. Wala. Para sa kanya, sila ay mga multo na lang ng nakaraan. Mga aral na kailangan niyang matutunan sa masakit na paraan. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa paggalang. At ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal kumapit, kundi sa kung kailan mo na lamang oras na para bumitaw. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Is this Miss Alisa Montoya? Tanong ng isang magalang na boses ng lalaki sa kabilang linya. I'm calling from the office of Senator De Leon. He was very impressed with your foundation's work, and he would like to invite you for a meeting to discuss a possible nationwide partnership. Isang bagong pinto. Isang mas malaking pagkakataon. Tumayo ng diretso si Alisa, habang nakatingin sa malawak na syudad sa kanyang harapan. Isang tunay at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na halaga. Ang ngiti ng isang reyna na hindi na kailangan ng korona. Montoya speaking, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Tell the senator I would be delighted to meet him.